Maras point of view. Nakanguso na lamang ako habang naglilinis dito sa kumpanya ni Sir Sungit. Ako na naman ang late uuwi. Kasi mga kasamahan ko ayaw magpagabi dahil may multo raw dito sa kumpanya. Mga takot sa multo. Sa sarili nilang mga mukha, hindi. Ara, mag-isa ka na naman sabi ni Kuya David, isa sa mga security guards dito. Kuya David, dalawa kami. Hindi mo ba nakikita ang kasama ko? Pananakot ko sa kanya. Kinakabahang tumawa naman to. Sige, pagkatapos mauwi ka agad Natawa ko dahil lakad-takbong ginawa nito papalayo sa akin. Napailing-iling ako bago itulak yung cleaning cart ko papasok sa elevator. Pinindot ko yung 35th floor, kung saan yung floor ng CEO. Ako rin kasi yung naglilinis ng floor ni Sir Sungit. Sana wala na siya, baka masalvage ko talaga siya rito. Nakasimangot kong bulong. Ewan ko ba kasi kay Sir Gael, trip na trip akong sungitan. Iniisip ko nga minsan crush niya ako. O kaya, bading siya. Tapos napipikon siya dahil sa angking ganda ko. Sinimulan ko munang linisin yung buong hallway at ang mga office sa 35th floor bago ako dumiretso sa office ni Sir. Wala akong nadat ng tao sa loob kaya't mukhang wala na si Sir Sungit. Inumpisahan kong linisin yung sahig. Ang daming papel na nakakalat at nakatapon. Ang gwapo-gwapo pero may pagkasalaula. Nakasimangot kong bulong. Ako lang yung gusto ng trabaho pero reklamador. Nang makalapit ako sa table ni Sir Gael, napahinto ako nang makitang litrato nito kung saan nakasuit siya. Gwapo siya sa litrato, kaso ang pangit ng background. Parang yung litrato niya ay ipinatong sa ibabaw ng kabaong kapag may patay. What are you doing here? Ay, titi mong malambot. Gulat kong sambit bago ilapag yung picture. Nilingon ko yung nagsalita at bumungad sa akin si Sir Sungit. Sir, nandito po pala kayo? Bakit mo ginagalaw ang desk ko? Masungit na tanong nito. Sir, hindi ko ginagalaw. Inaayos ko lang Sagot ko. Hindi ito sumagot. Lumapit ito sa desk niya at hinawakan yung picture niyang hawak ko kanina. At saka pinagpag. Palihim naman akong napasimangot dahil sa inasta nito. Ang arte. Mahinang bulong ko. Confirm ko na talagang bading siya at inggit siya sa beauty ko kaya't sobrang sungit niya sa akin. Maglinis ka na't umalis na. Masungit na sabi nito. Napairap naman ako at agad kinuha muli yung map. Nagsimula ulit akong maglinis habang pasimpleng tumitingin kay Sir Sungit. May kinalkal ito sa desk niya na parang tinatago niya yon. Siguro may mga CD siya ng bold sa cabinet ng desk niya. At itinatago niya yun. Ba't ka nakatingin? Tanong nito bago tumingin sa akin. Dun ako nakatingin sa bintana. Sagot ko sa kanya. Kitang-kita kong nakatingin ka sa akin. Unless na lang kung duling ka. Sabi nito. Type mo ba ako? Sorry hindi kita type. Hala, si Sir, ginawang bisyong pagiging assuming. Nakangiwing sabi ko. Hindi kita type, Sir. Hindi ako pumapataw sa masungit na kagaya mo. Wow ikaw pa talagang lugi. Natatawang tanong nito. Yes, Sir. Luging-lugi ako dahil sa maganda ko. Nag-flip hair ako bago siya talikuran at umalis doon. Hindi naman ako takot na sagutin si Sir dahil sanay na rin siya. Nung una hinahayaan ko lang siyang magsungit ng magsungit at kung ano-anong sinasabi sa akin. Pero hindi na uubra yun ngayon. Hindi ako pinanganak ni nanay para lang magpaapi. Dumiretso ako sa locker room at nagpalit ng damit. Kinuha ko yung bag ko bago lumabas ng office. Pagod na pagod ako kaya siguradong bagsak ako agad kapag nakauwi ako. Uuwi ka na? Maaga kayatang natapos. Sabi ni Mang Marsing, isa sa mga security guard sa entrance. Hindi kasi nakipagchismisan si Sir Sungit Tugon ko. Natawa naman to. Sige't mag-iingat ka. Si Mang Narsing yung super close ko dito sa company. Kumbaga para ko na siyang tatay. Hindi ko kasi alam kung saan napadpad ang tatay ko Sumama yata sa pagsabog ng Pluto. Ang kwento ni Lola,
Yung tatay ko raw ay may lahi mula sa ibang bansa. Ewan ko naman kung anong lahi ni tatay. Naniniwala naman akong may lahi ako dahil maganda ako at mukha nga akong Amerikana. Bukod sa pagja-janitor, rumarakit din ako sa mga pageant at pagmumodel. Sayang naman kasi ang ganda ko kung hindi ko maibabahagi sa mundo. Para po, malakas kong sabi sa jeep. Huminto naman to kaya't agad akong sumakay sa harapan. Favorite ko sa front seat. Feeling ko kasi passenger princess ako. Ang pagkakaiba lang, hindi kiss ang ibabayad ko sa driver at baka masampal ako ng asawa. Aba Neng, ginagabi ka na, sabi ng driver. Hindi ka dapat nagpapagabi. Gusto mo bang ibigay ko sa iyo yung number ko para masundo kita kung mas gagabihin ka pa? Hindi ko maiwasang ipakita sa kanyang nakangiwing mukha ko. Tay, mag-focus ka na nga lang sa kalusugan mo ha. Mukhang isang bulati na lang hindi pumipirma sa iyo eh. Malandi ka pa rin. Prangkang sabi ko. Mukhang na-offend ito dahil napasimangot siya. Hindi ko naman to pinansin at tumutok na lang sa daan. Ilang sandali lang ay bumaba na ako sa jeep. Mukhang masama talaga ang loob ni Tatang dahil binombahan ba naman ako? Nasinghot ko tuloy lahat ng usok sa jeep niya. Bago makarating sa bahay, kailangan ko munang lakarin yung iskinitang makipot sa loob ng 5 minuto. Ganda, kinagabi ka, sabi ni Aling Jaja. Nagtitinda ito ng ihaw-ihaw. Wala akong magagawa pang gabi ang duty. Sagot ko. Mukhang totoo yata yung balita ng anak ko na isa kang pokpok, sabi ni Ate Lucy. Ate Lucy, kung hindi na magandang mukha, pagandahin mo naman yung ugali mo. Hindi yung pangit ka na pati ugali mo pangit din. Sabi ko sa kanya bago siya ngitian ng matamis. Hindi ko na ulit ito pinansin at dumiretso na agad sa bahay namin. Kakainis? Uuwi na lang ako, kailangan pang maging bad trip muna ako. Yung tipong pinipili mong maging mabuting tao, pero yung mga tao sa paligid mo, palagi kang dinidemonyong maging masamang tao. Oh, maaga-aga ka yata. Bungad sa akin ni nanay. Maaga hong natapos. Sagot ko bago nagmano sa kanya. Si Lola ho. Sa kwarto niya, nanonood ng bold. Sagot nito. Natawa naman ako. O sige nanay, tulog na ako. Inaantok kong sabi. Manood ka na lang din ng bold. Enjoy. Only child ako. Medyo nakakainip. Gusto ko kasing maranasan yung may nauutosang kapatid. Gusto kong maranasan na magkaroon ng kapatid na kabugbugan ko. Kung mag-aasawa nga si nanay, ayos lang sa akin eh. Pwede pa namang magkaanak si nanay. Delikado nga lang. Kapagod. Pagod kong sabi bago dumiretso sa kwarto ko at ibagsak ang katawan ko sa kama. Dahil sa pagod, hindi na ako nakakain ng hapunan at natulog na lang. Tanghali na ako nagising kinabukasan. Ayos lang naman dahil 2:00 pa naman ang pasok ko ngayong araw. Dumiretso ako sa kusina para kumain. Kailangan ko ng energy para harapin ang kasungitan ni Sir. Apo, hindi na kita nasa lubong kagabi. Sabi ni Lola na naguhugas ng plato. Okay lang yun, La. Ayoko ring istorbohin ka pa sa panonood ng bold eh. Sagot ko. Tantadang to, hindi ako nanonood ng ganon. Nakasimangot na sabi nito. Yan bang sinabi ng nanay mo? Sira ulo talagang babaeng yun. Lola, ayos lang kahit hindi mo itanggi. Naiintindihan kita. Ang tagal-tagal mo nang walang dilig at expired ka na. Sabi ko sa kanya. At least ako nakaranas ng dilig. O ikaw? Pawala ka na sa kalendaryo. Pero wala man lang nagiging nobyo. Sabi nito. Wow, real talk talaga ha? Isasako ko na talaga itong si Lola kapag napikon ako eh. Tinapos ko ng pagkain ko at naligo agad. Tumingin ako sa oras at 1:00 na agad. Ang bagal ko talagang kumilos. La, alis na po ko. Paalam ko. Pakisabi na lang din po kay nanay. Bye-bye, love you. Nag-tricycle na lang ako para mapabilis. Kapag jeep kasi, traffic at marami pang iikutan. Ara, kiss na lang ibayad mo sa akin. Sabi ni Bungis. Ngumiti ito kaya't nakita ko ang kulang-kulang niyang ngipin na puro tartar pa. Landi mo. Nakasimangot kong sabi bago magbayad sa kanya.
Dumiretso agad ako sa locker area namin at nagpalit ng damit. Nasa ganun akong posisyon nang biglang dumating si Sir Sungit. "Oh, may kailangan ka ho?" Tanong ko sa kanya. "I'm just checking all my stuff," sagot nito. Pinaningkitan ko siya ng mga mata. "Sus, binamatayan mo siguro ako kasi type mo ko, no?" Nakangising sabi ko sa kanya. "Kunwari ka pa eh. Ikaw naman pala itong patay na patay sa akin." "Stop being delusional. May taste ako pagdating sa mga babae." Masungit na sabi nito. "Gawin mong mabuti ang trabaho mo kung ayaw mong matanggal." Padabugtong naglakad palayo. Napairap naman ako dahil sa sinambit nito. Ang weird niya minsan, sarap niyang sakalin. Nagsimula na ako sa trabaho ko at baka sumulpot na naman si Sir Gael at sabihin na hindi ako gumagalaw. Sa kantin ako nakatoka at sa hallway ng ground floor. Minsan nakakapikon din ang magtrabaho dito sa kumpanya ni Sir Gael kahit na maganda ang benefits. Ang dami kasing mga tao rito na masyadong mataas ang tingin sa sarili. Madalas kasi sa mga trabahador dito, grabeng kutsain ng mga kagaya naming janitor. "What the? Sino bang nagpupunas dito?" Speaking of one of the devil, may nadulas na babaeng halatang maarte. "You!" Dinuro ako nito. "Hindi ka marunong magpunas ng mabuti. Ang tanga-tanga mo." "Ma'am, hindi ko na ho kasalanan yung pagkadulas mo. Tuyo na ho yung parte kung saan ka nadulas." Sabi ko sa kanya. "No! It's your fault." Galit na sabi nito. "Ang problema sa inyo, mababang uri na kayo. Tatanga-tanga ka pa." Nagsalubong ang kilay ko dahil sa sinabi nito. "Ang problema sa'yo, matalino ka nga. Ginagawa mo namang hobby ang pagiging tanga." Singhal ko sa kanyang pabalik. Sino ba namang kasing tanga magsusuot ng 10 inches heels sa trabaho? Tapos kapag nadulas maninisi. Umayos ka nga. Edukada ka nga. Tanga ka naman. Iniwan ko siyang speechless doon. Napipiko niya na kasi ako eh. I-down ba naman ang trabaho ko? Dahil sa nangyari, magdamag na akong nakasimangot dahil sa inis. Nang mawala ang mga tao sa kumpanya, umakyat na ako sa office ni Sir Sungit. Sabi ng sekretarya niya, maglinis na raw ako dahil umalis daw si Sir Gael. Mabuti nga nawala siya para hindi ko siya makita. Mamaya masap ako siya dahil sa sobrang inis ko. Nakasimangot kong binuksan ang office niya. Pero naibagsak ko ang hawak kong map nang makita si Sir Gael sa loob. Wala itong saplot maliban sa isang brief na may Superman na design. Hindi ko alam ang ginagawa ni Sir pero mukhang may gagawin siyang milagro. "You?" Gulat na sabi nito bago takpan ng sarili. "What the heck are you doing here?" "Hindi ako nagpaakyat ng tao dito ngayon." Napatulala na lamang ako pero ilang saglit lang ay humagalpak ako ng tawa. "Sa sungit mong yan, Superman ang brief mo." Tumatawang sabi ko habang nakaturo sa kanya. Namula naman ang buong mukha nito bago hablutin ang damit niya at mabilis ang isuot. "Stop laughing," inis na sabi nito. "Walang nakakatawa sa Superman." "Ang laki-laki mong tao, may isa ka palang sikreto." Nakangising sabi ko habang nagpipigil ng tawa. "Super confirmed na ako hindi ka nga bading. Akala ko kaya ka nagsusungit sa akin dahil bading ka at naiinggit ka sa beauty ko." "What the heck?" Mas lalong nagsalubong ang kilay nito. "Tinatarantado mo ba ako?" "Sir, akong dapat magtanong niyan. Tinatarantado mo ba ako?" Balik kong tanong bago huminga ng malalim. "Don't worry, sir. Safe ang secret mo sa akin. Basta ba, maging anghel ka sa akin eh." "Shut up!" Inis na sabi nito. "Patingin nga ulit ng Superman briefs mo." Pang-asar ko sa kanya. Nag-igting ang panga nito bago ibaba ang pantalon niya. Napatigil naman ako at napatitig sa nakabukol sa harapan niya. Malaki yon at mahaba. "Tatahimik ka ba o gusto mong ipasok sa itong tinatago kong Superman?" Seryosong tanong nito. "Sira ulo." Nagiinit ang pisnging singhal ko sa kanya bago tumakbo palabas ng opisina niya.
Napasapo na lamang ako sa magkabilang pisngi ko habang nasa isipan ko ang imahe ng malaking Superman ni Sir Gael. Gael's point of view. Hanggang ngayon ay hiyang-hiya pa rin ako pero hindi ko lang pinapahalata. Talagang ang madaldal pang si Arang nakaalam ng sekreto ko ha. Anong magagawa ko? Mahilig talaga ako sa Superman. Ang kwarto ko nga sa bahay Superman team. Aminado rin ako na lahat ng brief ko puro Superman. There's nothing wrong with that, right? Good morning, Sir Superman. Napasimangot ako dahil sa sinabi ni Ara. Ba't niyo po ako pinatawag? Tatanggalin niyo ba ako? Ba't yun? Shut up! Masungit kong sabi sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit siya lang ang sinusungitan ko. Hindi ko naman siya matanggal dahil ayoko rin. Sungit? Dinig kong bulong niya. So bakit niyo nga ho ako pinatawag? May kailangan po ba kayo? Ililipat kita bilang assistant ko. Sabi ko sa kanya. It means dito ka lang sa office ko magtatrabaho at ako lang ang susundin mo. Ayoko ho, sir. Tanggi nito. Mas gusto ko na lang hong maging janitress kesa maging assistant mo. I'll double your salary. Seryosong sabi ko. Ayoko pa rin ho. Mas lalong nagsalubong ang kilay ko dahil sa kanyang sinabi. Ganun ba niya ako kaayaw sa akin para tumanggi siya sa alok ko? Bakit ayaw mo? Kunot noong tanong ko. May nagawa ba ako sa'yo or maybe you just like me? Ayang ka na naman sa bagyo mo. Nakasimangot na sabi nito. At talagang tinatanong mo pa kung bakit ayoko ha? Gusto mong isa-isahin ko lahat kung bakit? Bahagya namang napausli ang aking nguso. Unang-una lang, sobrang sungit mo pagdating sa akin. Pangalawa, kahit wala akong ginagawa masungit ka. Pangatlo, palagi kang nakasimangot sa akin. In short, masungit ka. Sabi nito. Sungit-sungit pero brief naman may disang Superman. Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Kapag may nakarinig sa'yo wala ka nang babalikang trabaho. Sabi ko bago siya panlakihan ng mga mata. Tignan mo, sinusungitan mo na naman ako. Sabi niya bago mapahinga ng malalim. Fine, hindi na ako magsusungit. Nakasimangot kong sabi. Assistant na kita ngayon. Magpalit ka na't bumalik rito. Teka, hindi pa nga ako pumapayag eh. Saad niya. Sabihin mo muna kung bakit mo ako gustong maging assistant. Dahil gusto ko tang bantayan. Baka mamaya ipagkalat mong sekreto ko. Sabi ko. Stop asking question now. Magpalit ka na't umakyat ka rito ulit dahil maipapagawa ko. Hindi pa rin ako pumapayag. I'll pay you double and a half. Okay, magpapalit na. Nakangiting sabi niya. See you later, Sir Superman. Mapang-asar tungumite bago lumabas ng office ko. Napahinga na lamang ako ng malalim bago mapasandal sa swivel chair ko. Hindi ko alam kung magiging okay tong pag-hire ko kay Ira bilang personal assistant ko. Baka mamaya, mas lalo akong mamroblema dahil hindi nagkakasundo ang ugali naming dalawa. Maya-maya nga lang ay bumalik na si Ara sa office ko. Kasunod niya ang sekretarya kong si Girlie na mukhang nagtataka pa kung bakit nasa office ko si Ara. Girlie, bagong assistant ko si Ara. Sabi ko sa kanya. Personal assistant ko. Ibig sabihin ay ako lang ang may karapatang mag-utos sa kanya, okay? Ipaalam mo na rin sa head office ng janitors ko ang desisyon ko. Yes sir, sabi nito. Tumingin muna si Girlie kay Ara bago ito lumabas ng office ko. Oh, ano nang gagawin ko? Sir Superman, Sir Gael. Tanong nito. Clean my shelf, sagot ko. I-organize mo na rin ang mga papeles. Yung hindi ako malilito at hindi masakit sa mga mata. Noted po. Tugon niya. Kinuha niyang basahan sa isang gilid bago lumapit sa shelves ko. Pinagmasdan kong tanggalin ito ang mga dokumentong nakalagay doon. Sir, wag mo akong tignan at baka ma-inlove ka sa akin. Sabi nito habang abala sa kanyang ginagawa. Wag kang feeling. Masungit kong tugon. Nagkibit balikat lamang ito at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Nagsimula naman akong pumirma ng mga papeles. Ngunit ang mga mata ko ay kusa talagang dinadalang tingin kay Ara.
Pinupunasan ni Ara yung mga dokumentong puro alikabok at isa-isang inaayos sa isang gilid. Sir Gael, nasa conference room na po yung mga kamiting nyo. Nawala ang atensyon ko kay Ara nang pumasok si Girlie. Okay, ihanda mo na yung mga dokumentong ipepresent mo. Sabi ko sa kanya. Tumango ito bago lumabas ng office ko. Tumayo naman ako at dinampot ang aking coat tsaka isinuot. Ara, kapag natapos ka dyan at hindi pa ako nakakabalik, bumili ka na ng lunch natin sa restaurant na paborito ko. Utos ko sa kanya. Sir, saan naman yun? Anong malay ko ba kung saan yung paborito mong restaurant, no? Nakangiwing sabi nito. Never mind, bumili ka na lang kahit saan. Sabi ko bago mag-iwan ng pera sa table ko. Order whatever you want. Wag mo na rin akong hintayin at mauna ka nang mag-lunch. Libre yung lunch ko? Tanong nito bago ihinto ang ginagawa at tumingin sa akin. Yes, libre. Sagot ko. Sige na, alis na ako. Okay, thank you Sir Superman. Nakangiting sabi niya. Sinamaan ko ito ng tingin pero tumawa lamang siya. Napasimangot naman ako bago lumabas ng office ko. Nakakainis. May naaasar na tuloy sa akin si Ara. Girlie, hindi ba't ibinilin ko sa'yo nung isang araw na huwag kang magpapapasok sa office ko? Bakit biglang dumating si Ara? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam sir. Sagot nito. Sinabi ko naman po na bawal pumasok sa office niyo eh. Tatanga-tanga lang po talaga siguro siya. Nag-init naman biglang ulo ko dahil sa sinabi nito. You have no rights to call her an idiot. Malamig kong sabi sa kanya. Sorry sir. Nakayukong sabi nito. Hindi na ako kumibot, dumiretso na lamang sa conference room. Dumiretso agad ako sa upuan ko't naupo. Pinagsimula ko na rin sila sa meeting kahit hindi pa kami kumpleto. Gusto ko lang biglang matapos agad ang meeting at makita si Ara. Wala lang. Gustong gusto ko lang na nagbabangayan kaming dalawa. Ara's point of view. Pakiramdam ko ngayon ay may kapangyarihan na ako para makontrol si Sir Gael. Kapag nagsusungit siya sa akin, isang sabi ko lang ng Superman, bumabait na agad siya. Ara, where did you put my coat? Napalingon ako kay Sir Gael. Where is my coat? Anong malay ko? Sagot ko. Ikaw ang nagsusuot sa akin yung itatanong. You're my assistant. Maktol nito. Assistant mo ko sir pero hindi mo ko nanay. Nakangawing sabi ko. Inilibot kong paningin ko sa office niya at nakita ko yung coat niyang nakasampay sa isang upuan. Napasimangot naman ako bago kuhanin yung coat niya. Ito masyado ka kasing burara. Nakasimangot kong sabi bago ibalibag sa kanya yung coat. Aray Nakangiwing sabi nito. Ay, sorry. Minsan talaga nakakalimutan kong boss ko siya. Sa sobrang komportable ko sa kanya, pakiramdam ko magtropa na lang kaming dalawa. Uuwi ako at kasama ka. Sabi niya bago isuot ang kanyang coat. Ha? Bakit kasama pa ako? Takang tanong ko. May gagawin kang masama sa akin ano? Niyakap ko pang sarili ko na animoy may balak talaga siyang masama sa akin. Assuming. Nakangiwing sabi nito. Isasama kita para paglabahin sa bahay ko. Marami akong labahin. Teka, bakit maglalaba ako? Hindi mo naman ako maida. Maktol ko. Ang alam ko, magkaiba yung maid sa personal assistant. Sumusobra na yata ang lalaking to. Walang mga maids ko kahit ikaw munang gagawa sa bahay ko. Sabi niya. Don't worry, iba ang magiging bayad nun. Napasimangot naman ako bago tumango. Wala, usapang pera na eh. Kailangan ko rin namang makapag-ipon para mabayaran ng tuluyan ang bahay namin. Nakasangla kasi yung bahay namin sa bangko dahil nagkasakit ako noon at kinakailangan ng malaking pera. Okay, let's go. Nauna nang lumabas si Sir Gael at sumunod naman ako sa kanya. Nadaanan pa namin yung sekretarya niyang masamang-masama ang loob sa akin. Inaagaw ko raw kasi ang atensyon ni Sir Gael mula sa kanya. Parang tanga lang. Dumiretso kami ni Sir sa parking at sumakay sa kotse niya. Kung hindi niya ako paglalabahin sa bahay niya, iisipin kong magde-date kaming dalawa. Tahimik lamang naging biyahe namin hanggang sa makarating kami sa bahay niya. Malaki ang bahay ni Sir Gael.
Kaso mukhang malungkot naman. Mag-isa ka lang sa bahay? Hindi mapigilang tanong ko nang makababa kami ng sasakyan. I'm with my maids, sagot niya. Kaso sabay-sabay silang nag-day off dahil marami silang problema. Wala kang girlfriend? Pag-uusisa ako. Wala, sagot niya. Huwag ka ng tsismosa. Pumunta ka na lang sa likod bahay para labahan ang mga damit ko. Nagsusungit na naman siya. Doon ka dumaan sa pinto sa kusina para hindi ka na umikot. Sabi pa nito. May gagawin lang akong saglit. Susunod ako doon para bantayan ka. Oho, tugon ko. Umakyat ito ng hagdan. Hinanap ko naman yung kusina na agad kong nakita. Kagaya ng sinabi ni Sir Gael, lumabas ako sa pintong nasa kusina. Bumungad agad sa akin ang labahan. Dumako ang tingin ko sa isang basket na punong-puno ng mga damit. Gwapo, pero medyo tamad maglaba. Mahinang bulong ko. Ibinuhos ko yung laman ng basket sa lapag at sinimulang ihiwalay-hiwalay. Ay putik! Bulalas ko nang mahawakan ng isang malaking brief na may disenyong Superman. Napatitig na lamang ako sa brief na hawak ko at napanganga. Putik! Puro Superman yata ang design ng brief ni Sir Gael. Tinignan ko pang ibang brief at puro Superman nga ang design nun. Karamihan sa mga brief ay mukha pa talaga ni Superman ang nakadesign. Meron pa yung mukha ni Superman sa punja ng brief habang nakanganga. Napabalikwas ako nang kumalabog ang pinto. Nilingon ko yun at bumungad sa akin si Sir Gael na nakasubsob sa batya. Ouch! The heck? Mura nito. Sigurado kong masakit yon. Ang lakas ba naman ng kalabog eh? Sir, may swimming pool ka. Ba't dyan ka sa batya naglalangoy? Pangaasar ko sa kanya. Sumimangot lamang to bago tumayo sapo ang kanyang balakang. Napansin ko rin ang pamumula ng siko at binti nito. Ayan, inaraw-araw na naman ang pagiging tanga. Yung briefs ko, utal na sabi nito. Napakagat naman ako sa ibabang labi ko bago ituro yung mga brief na naihiwalay ko na. Ayan ba? Pigilang tawang tanong ko. Ayos lang sir, nakita ko na lahat ng designs. Namulang buong mukha nito kaya't napahagalpak na lamang ako ng tawa. Mabilis na lumapit sa gawi ko si Sir Gael at dinampot yung mga briefs niya. Sir, hindi mo na kailangang mahiya sa akin. Ako na nga maglalaban yan. Sabi ko bago makiagaw sa kanyang brief. Hindi naman to nagpatalo at nakiagaw na rin. Bigla ay may natapakan akong madulas. Dahilan para mapalapit ako kay Sir Gael. Nawala ng balanse ang lalaki kaya't bumagsak kaming dalawa sa lapag. Nasa ibabaw ako ni Sir Gael. At gahibla na lamang ang layo ng labi namin sa isa't isa. Nanlalaki ang mga matang napatingin ako kay Sir Gael. Nakatingin din sa akin to. At kahit siya, gulat na gulat. Oh my gosh! Gulat kaming napalingon ni Sir Gael sa nagsalita. Bumungad sa amin ang isang matangkad na babaeng parang pinaliguan ng gatas. Dahil sa sobrang puti. Sobrang ganda nito. As in. Gael? Nanghaharas ka ba? Tanong nito kay Sir Gael. No! Mabilis na sagot ni Sir Gael. Itinulak ako nito kaya't bumagsak ako sa isang gilid. Mabilis tong tumayo at pinagpagan pa ang kanyang sarili. What are you doing here? Tanong ni Sir Gael sa babae. Tumayo naman ako bago ayusin din ang sarili ko. Why? Is it bad to visit my little brother? Tugon ng magandang babae. Little brother? Magkapatid silang dalawa? Kaya pala parang Sir Gael version yung babae? Wala ho kaming ginagawa. Mabilis kong sabi. Nadulas lang ho ako dahil nakikipag-agawan ako ng brief sa kanya. And she's my assistant, sabi ni Sir Gael. Wala kaming relasyon kaya't huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang defensive niyong dalawa. Natatawang sabi nitong babae bago napailing. Doon na tayo sa loob ate, sabi ni Sir Gael bago hawakan ng kamay nito. Magsasalita pa sana yung ate niya at parang may sasabihin sa akin pero mabilis na nahila ito ni Sir Gael. Napahinga naman ako ng malalim at sinimula na lamang ang aking labahin. Ewan ko pero iba kaninang pakiramdam ko habang nakapatong ako kay Sir Gael.
Ang lakas ng tibok ng puso ko. Siguro, dati ko siyang aso nung nakaraang buhay ko. Para hindi mainip, naisipan ko na lamang na kusutin yung ibang damit para hindi ako matagalan sa aking paglalaba. Halos 2 oras yata akong naglalaba bago ako matapos. Pagod kong iniligpit ang mga ginamit ko bago pumasok sa loob. Dumiretso agad ako sa ref at kumuha ng tubig. "Are you done?" Tanong ni Sir Gael na kapapasok lang ng kusina. Tumango naman ako. "Yes na yes," sagot ko. "Sana naman pakainin mo ko ng merienda. Ang hirap labahan ng mga damit mo. Puro mancha. Lalo na yung mga brief mo. Nagjajabul ka siguro tapos tumatasik sa brief mo. Yang bunganga mo." Sita nito sa akin. Nag-peace sign lamang ako sa kanya bago siya bigyan ng isang magandang ngiti. "My sister ordered some food for us," sabi niya. "Nasa sala siya, pumunta ka na ron." "Thank you, sir." "Huwag kang masyadong madaldala. Chismosa pa naman yung kapatid ko." Pagputol nito sa aking sasabihin. Tumango naman ako at sumaludo pa sa kanya. Nagtungo ako sa sala at nadatnan ko doon ang ate ni Sir Gael. Siyempre, pabebe muna ako dahil baka isipin niyang masama akong babae. Totoo naman, pero itatago ko muna ang pagiging walang hiya ko. Hello po. Nahihiyang bati ko. "Kumain ka na dyan," sabi nito at ngumiti sa akin. Nahihiyang kumuha naman ako ng pizza at kinain yon. "Arang name mo, right?" Tumango ako. "Opo, I'm Gail." Pakilala nito. Ate ako ni Gael. Hindi lang halata dahil pangit si Gael. Natawa naman ako dahil sa sinabi niya. Malakas ang feeling ko na mabait si Ma'am Gail. "Tama po kayo dyan, Ma'am Gail." Pagsang-ayon ko sa kanya. "Cut the ma'am. You can call me Ate Gail, okay?" Nakangiting sabi niya. Biglang dumating si Sir Gael na may dalang tubig. Nakatingin ito ng matiim sa akin kaya't tinaasan ko siya ng isang kilay. "Inaano kita?" Tanong ko sa kanya. Hindi ito sumagot at nagsimula lang kumain. "Pinaglaba mo pala si Gael? Di nakita mo na yung mga secret niya?" Tanong ni Ate Gail. "Oho." Natatawang sagot ko. Hindi nga rin ako makapaniwala na sa laking tao niyan, ang brief niya'y Superman ng design. "Hayaan mo na, Ara. Si Superman kasi ang naging libangan niyan," sabi ni Ate Gail. "Ate, huwag ka namang asar." Parang batang maktol ni Gail. "Ikaw naman, Ara, huwag mo nang gatungan pa si ate. Boss mo ko, hindi mo dapat ako inaasar." Dumila lang ako sa kanya bago siya irapan. "Ara, kung sakaling kayong dalawang magkakatuluyan, sobrang saya ko." Biglang sambit ni Ate Gail. Parehas naman kaming napaubo ni Sir Gail dahil sa sinambit nito. Wala sa oras na napainom tuloy ako ng tubig. "Hala, wala pong ganyan, ma'am." Mabilis kong sabi. "Boss ko lang huyang si Sir Gael. Hindi ko hutay pang lalaking yan naubod ng sungit." "Hindi ako masungit." Masungit na sabi ni Sir Gael. "Wow ha, hindi ba siya masungit sa lagay na yan?" Natawa naman si Ate Gail. "Ang cute-cute niyong dalawa. Sure akong magiging great couple kayo someday." Bigla ko tuloy na miss yung asawa ko ring masungit. Bumungis-ngis pa si Ate Gail na animoy may sumusundot ng kanyang pechay. Hala siya, kilig na kilig masyado. Nagkatinginan kami ni Sir Gael. Nakita kong pagngiwi nito. "Aba, ang arte niya ha. Ang dami kiyang nahuhumaling sa kagandahang taglay ko." "Sorry na, na-excite lang ako." Nakabungis-ngis na saad ni Ate Gail. Hindi ko na pinansin ng magkapatid at nagpatuloy na lamang sa pagkain ko. Ilang sandali pa nga ay nagpaalam na si Ate Gail dahil may importante raw siyang lalakarin. Kinuha pa nga nito yung number ko dahil gusto niya raw ako makausap sa mga susunod pang araw. "Ang bait ni Ate Gail, ano?" sabi ko kay Sir Gael habang nagwawalis ako. "Tapos ikaw parang may invisible na sungay." Pinanlakihan ako nito ng mga mata. "Anong invisible na sungay? Mabait akong tao, sa'yo lang hindi." "Siyempre, papansin ka sa akin dahil crush mo ko." Nakangising sabi ko. Napasimangot naman to bago ako bigyan ng isang pamatay na irap. Ang lantod-lantod naman itong lalaking to. Pagkatapos kong magwalis,
Hinugasan ko naman yung mga maruruming plato. O ano, may ipapagawa ka pa ba? Tanong ko kay Sir Gael bago pagod na naupo sa sofa sa sala. Wala na. Tugon niya habang ang tingin ay nasa laptop. Ibang bayad ko rito Paalala ko sa kanya. Subukan mong iskamin ako. Gugupitin ko yung mga brief mong may design na Superman. O kaya, ipopost ko yung mga brief mo sa social media. Oo, sabi nito. Kamag-alala, hindi ko ugaling baliin ang mga sinasabi ko. Sus, sinabi na rin sa akin yan Ang ending, binali pa rin yung pangako. Napailing-iling ako na tila sobrang problemado. Tumingin ako kay Sir Gael. Natigilan itong saglit bago idako ang tingin niya sa akin. Huwag mo akong idamay sa pagiging broken mo. Sabi niya't muling ibinaling ang tingin sa kanyang laptop. Magpahinga ka na muna at ihahatid kita maya-maya. Tatapusin ko lang tong pinasang files ni Daddy. Ihahatid mo talaga ako? Masayang tanong ko. Tumango naman siya. Aba, bumabait ka na Siguro may multong babait sa bahay mo tapos sinaniban ka. Alam mo, ako sa'yo. Huwag mo akong bad tripin at baka paglakarin kitang pauwi. Masungit na sabi nito bago ako balibagan ng unan. Matulog ka dyan na matahimik naman yung madaldal mong bibig. Sungit-sungit mo? Nakasimangot kong sabi bago humiga sa sofa at yakapin ng unang binalibag niya. Dahil dyan sa kasungitan mo, hindi na ako magugulat kung tumanda kang binata. Ikaw rin, sayang yung lahi mo. Hindi mo maipapalaganap ang lahi mong mahilig sa Superman. Just sleep, daldalita. Parang nauubusan ng pasensyang sabi nito. Nagkibit balikat ako at pumikit na lamang hanggang sa makatulog na ako. Gael's point of view. Hindi ko alam kung anong vitamins meron si Ara. At hindi siya nauubusan ng energy. Ang daldal din niya, pero hindi naman nakakapikon. Gustong gusto ko ngang nagsasalita siya. Kapag tatahimik siya, aasarin ko talaga siya para lang magsalita siya. Yun nga lang naging busy ako nitong mga nakaraang araw. Pine-pressure kasi ako ni Dad about sa pag-handle pa ng ibang business niya at paghahanda para sa kasal ko sa business partner niya. Ayoko ng arranged marriage na yun kaya't pinahihirapan niya ako. Hoy, pahinga-pahinga rin. Sabi ni Ara nang mailapag niya ang kape sa table ko. Ilang araw ka nang ganyan, baka pumanaw ka na niyan. Ang daming pinapagawa sa akin Pagod kong sagot. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Kahalmahan mo muna kasi. Sabi nito bago kuhanin ang ballpen sa kamay ko. Sir Gael, magpahinga ka na muna. Tignan mo, ang laki na ng eyebags mo. Mas lalo kang pumapangit Imbis na mapikon, natawa na lamang ako. Napasandal ako sa swivel chair ko at napahilot sa noo ko. Namamanhid ang mga daliri ko dahil kaninang umaga pa ako nagsusulat. Sir Gael, matulog ka na muna dun sa sopa. Malamyos na sabi ni Ara. Sige na, baka dito ka pa pumanaw at mapagbintangan pa ako. Magpahinga ka na muna. Nang hindi ako tumayo, hinawakan nito ang kamay ko at hinila akong patayo. Hindi naman ako nagreklamo at sumunod lang sa kanya. Pinaupo ako nito sa sofa. O ayan, matulog ka. Sabi nito. Paano ka? Tanong ko. 8:00 na ng gabi, kailangan mo na umuwi. Mag-overtime ako para sa'yo. Tugon nito. Ngumisi naman ako. Crush mo ko no? Lola! Natawa lamang ako bago yakapin ang isang unan at pumikit. Dala na rin siguro ng pagod at ilang araw nang walang tulog. Mabilis akong nakatulog. Nang magising ako, nataranta ako dahil may sikat na ng araw. Medyo sumakit ang ulo ko dahil sa biglaang pagtayo ko. Nang tumingin ako sa oras, 9:00 na ng umaga. What the heck? I need to finish my work. Napahinto ako sa pagsasalita nang bumukas ang pinto ng office ko at iniluwal si Ara. May dala itong 2 kape at agahan. Iba na ang suot nitong damit at pansin kong basa ang kanyang buhok. Hindi na ako nakauwi kagabi, sabi nito. Kaya tinawagan ko si Ate Gail at nagpatulong sa kanya para sa bihisan natin. Sa CR mo ko naligo. May sabon at shampoo pa doon. Yung mga damit kong pamalit, nandun na sa loob ng CR.
Hindi naman ako makapaniwala dahil sa sinabi nito. Hindi ko akalain na dito rin siya matutulog. Oo nga pala, yung mga papeles na inaasikaso mo. Pinakailaman ko na at tama naman daw yung mga ginawa ko, sabi ni Ate Gail. Nag-aalangang sabi nito. Ang gagawin mo na lang, pipirmahan mo na lang siya. May dinalang stamp si Ate Gail. Stamp signature mo raw yun kaya't hindi ka na mahihirapang sumulat. Hindi naman ako nakapagsalita at napatitig lamang sa kanya. O bakit? Tanong nito. Natawa naman ako at napailing. Nothing. Tugon ko. Hindi lang ako makapaniwala na ginawa mong lahat ng yun para sa akin. Sobrang saya ko lang. Ganun ba ako kasamang tao para hindi gawin ang bagay na yon? Nakasimangot na tanong nito. Nakakaawa ka na kasing tignan. Mukha kang matandang pagod na pagod. Kahit naman yung brief mong Superman maawa sa'yo eh. Ako naman ang napasimangot. Hindi mo naman kailangang ipasok pang brief ko rito. Nakasimangot kong sabi. Tumayo ako dumiretso na sa banyo para maligo. Medyo nabawasan ang sakit ng ulo ko nang makapaligo na ako. Magbibihis na ako pero natigilan ako dahil hindi Superman yung design ng brief ko. Batman ang design nun. Wag na lang mag-brief. Inis kong sabi. Hindi na ako nagsuot ng brief. Lumabas ako ng banyo at ibinigay kay Ara yung brief na Batman ng design. Ayan, sa'yo na lang yan. Sabi ko sa kanya. Anong gagawin ko rito? Takang tanong nito. Hindi Superman ang binili ni ate. Kaya't ikaw na lang magsuot niyan. Nakasimangot kong sagot. Wala kang brief? Gulat na tanong nito. Dumako pa ang kanyang mga mata sa kaibigan kong nangangati. Hoy, mga mata mo. Saway ko sa kanya. Baka magalit yung kaibigan ko at masaksak ka. Kapag nasaksak ka pa naman ito, hindi nakakamatay. Nakakadagdag lang ng buhay. Sira! Utal na singhal nito sa akin. Ibinalibag niya sa akin yung Batman brief. Iyon na yan. Parehas naman silang superhero ni Superman ah. At saka, mag-brief ka nga. Nakakailang kaya? Ba't ka maiilang? Di mo naman siya nakikita. Ngumisi ako. Bakit? Gusto mo sigurong makita ang Superman ko, no? Sira ulo. Natawa na lamang ako dahil sa ekspresyon at reaksyon nito. Napailing-iling ako bago simulang kumain. Habang kumakain ay patingin-tingin ako kay Ara. Nakasimangot at namumula ang kanyang buong mukha. Cute. Wala sa sariling bulalas ko. Anong iyot? Kunot noong tanong nito. Gusto mong gilitan kita gamit ang tinidor? Ang ganda-ganda mo pero napakabingi mo. Ayun, hanggang matapos sa pagkain ay nagbabangayan kaming dalawa. Ako na ang nagligpit ng pinagkainan namin dahil nakakahiya naman sa assistant kong nagpuyat para lang mabawasan ang trabaho ko. Oo nga pala, bago pumunta dito yung ate mo, pumunta rito yung isang matandang lalaking kahawig mo. Ayaw mo raw sumagot sa tawag eh, sabi ni Ara. Si Daddy? Tanong ko. Oo yata, tugon niya. Yung daddy mo? Mas malala pa pala sa'yo. Nakikipag-usap ako ng maayos tapos susungitan ako. Kaya sinungitan ko na rin siya. Tapos, pinagkamalan pa akong babae mo. Kaya't kinalagkad ako palabas ng office mo. Tapos, tanggal na raw ako pero deadma lang ako. Hindi naman siya yung boss ko eh. Ngumiti ito sa akin kaya't napanganga na lang ako. Sinagot mo si Daddy? Hindi makapaniwalang tanong ko. Tumango naman siya't nagpatuloy sa pagkain ng chocolate. Napatitig na lamang ulit ako kay Ara at unti-unting napangiti. Mukhang nakahanap ako ng katapat ko, pati na rin ng mga magulang ko. Ara's point of view. In fairness, itong si Sir Gael ha, nababawasan ng pagsusungit sa akin. Mukhang this time, totoong crush niya na ako. Nakakapanibagong ugali niya pero mas gusto ko naman yung ngayong ugali niya. Konti na nga lang pati siya'y gusto ko na rin eh. Anak! Anak! Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ang hysterical na sigaw ni nanay. Day off ako ngayon kaya't pahila-hilata lang ako sa bahay ngayon. Bakit ho? Tarantang tanong ko kay nanay. Pawis na pawis to at hysterical ang kanyang ekspresyon. Ang lola mo! Sagot nito.
Bakit? Anong nangyari kay Lola? Alalang tanong ko. Bumaba ako sa kama at isinuot ang aking tsinelas. May nilalanding gwapo dun sa labas. Munti ko nang makalimutang nanay ko siya dahil sa kanyang sinagot. Yung gwapo pala, ikaw nga palang hinahanap. Nanay naman akala ko kung napano na eh. Nakasimangot kong sabi. Sobrang ui mo talaga kahit kailan ka. Natawa ito. Labas ka na at baka himatayin yung gwapong binata sa labas dahil sa kalanturan ng lola mo. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa labas ng bahay. Bahagya akong nagulat nang makita si Sir Gael na nililingkisan ng lola kong mahilig manood ng Bold. La, akin yan. Nagsalita ko kaya't napatingin sa akin si Lola at Sir Gael. Ara! Nakangiting bati sa akin ni Sir Gael. Kumuway pa ito. Ano hong ginagawa mo rito? Tanong ko bago siya lapitan. Inilayo ko siya kay Lola. Day off ko ngayon kaya't hindi mo ko pwedeng utusan. Nag-day off din ako. Sagot niya bago itaas ang dala niyang plastic bag. I bought some snacks for you and your family. Doon tayo sa loob. Aya ko sa kanya. Pumasok kaming dalawa sa loob. Nasalubong namin si nanay at agad naman siyang nagmano rito. Boyfriend ka ba ng anak ko? Walang prenong tanong ni nanay kay Sir Gael. Hindi pa ho sa ngayon, sagot ni Sir Gael. Nay, boss ko ho siya. Sabi ko naman bago pa upuin si Sir Gael. Ang gwapo ng boss mo. Kinikilig na sabi ni Lola. Baka naman may lolo siya na pwedeng ireto sa akin Lola, expired ka na. Kaya't maging mabuting tao ka na lang. Sabi ko sa kanya. Napasimangot naman si Lola. Pagkain po. Sabi ni Sir Gael. Isa-isa niyang inilabas sa plastic ang mga dala. 2 box ng pizza, 1 bucket ng chicken at 4 na milk tea. Anak, doon muna siguro kayo sa kwarto. Pupunta kasi rito yung maniningil ko, kaya't baka maistorbo kayo, sabi ni nanay. Iniwanan ko ng pagkain si Lola at nanay bago ko dalhin si Sir Gael sa kwarto ko. Wala kang gagawin sa akin sabi ni Sir Gael. Huwag ka mag-alala, wala akong balak na gapangin ka. Tugon ko bago magsimulang kumain. Tinabihan ako ni Sir Gael at nagsimula na rin siyang kumain. Bakit nga pala pumunta ka rito? Tanong ko sa kanya. Ganun mo na ba ako, kamis? Oo, sagot niya. Hindi ako sanay na hindi naririnig yung boses mo. Nakakapanibago sa pakiramdam. Ikaw ha? Gusto mo na yata ako Pagbibiro ko sa kanya. Paano kung oo? Seryosong sagot nito. Napatigil naman ako sa pagsubo dahil sa sinabi nito. Lumingon ako sa kanya at sobrang seryoso ng mukha nito. Sira ka. Singhal ko sa kanya. Medyo nakaramdam ako ng pagkailang kaya't binuksan ko yung TV sa kwarto ko at nanood na lamang. Sumandal ako sa headboard ng kama at gumaya naman sa akin si Sir Gael. Nagdidikit ang balat naming dalawa kaya't nakaramdam ako ng kaba at parang may kuryenteng dumadaloy sa katawan ko. Kinakabahan ka ba sa akin? Tanong nito. Bakit naman ako kakabahan? Pagmamaang-maangan ko. May gagawin ka bang masama sa akin? Umiling naman to. Nanood lang kaming dalawa. At tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Biglang lumitaw yung couple na naghahalikan. Tumutunog-tunog pa ang labi namang ito. Ara, can I kiss you? Napalingon ako kay Sir Gael dahil sa sinabi nito. Seryosong kanyang mukha. Wala sa sariling napalunok na lamang ako habang nakatingin sa kanyang labi. Hindi ko na malayang naitango ko pala ang aking ulo. Sa isang iglap, nagkatagpo na nga ang labi naming dalawa. Mabilis ang tibok ng puso ko habang dinadama ang labi niyang gumagalaw. First kiss ko siya. First laplap pala. Laplap kasing ginagawa niya, hindi basta kiss. Ang sarap ng labi mo. Nagpipigil ang ngiting sabi nito nang humiwalay siya sa yakap. Kiss mo pa ako. Nahihiyang sabi ko. Natawa naman to bago ko ihiga sa kama. Pumatong to sa ibabaw ko bago muling pagdikitin ang labi naming dalawa. Gumalaw ang kanyang labi na
Agad ko namang sinabayan. Bahagya rin akong napapaungo sa tuwing kakagati niya ang labi ko. Anak? Mabilis kong naitulak si Sir Gael nang marinig ko ang boses ni nanay. Po? Kinakabahang sagot ko bago ayusin ang sarili ko. Aalis muna kami ni lola mo ha? Enjoy kayo ng boss mo, sabi ni nanay. Ang tono ng boses nito ay may tonong malantod. Iingat po kayo, nay. Mahinang sabi ko. Narinig kong yabag nila nanay palayo, kaya't napahinga ako ng malalim. Nahihiyang napalingon ako kay Sir Gael na may multong ngiti sa labi. Ituloy na natin, sabi nito. He? Idinaan ko na lang sa pagsusungit para hindi niya mahalatang gusto ko ring ituloy namin. Sumampa ako sa kama at agad naman itong ipinulupot ang kanyang braso sa aking bewang. Ang landi mo. Hindi mapigilang sambit ko sa kanya. Sa'yo ko lang naman nilalabas ang pagiging malandi ko. Sagot niya at bahagyang natawa. Oo, sa akin mo rin nilalabas ang kasungitan mo, no? Tugon ko. Alam mo, hindi pa rin ako sanay sa pagiging clingy mo. Masanay ako na may sungay ka palagi. Don't worry. Pagiging clingy ko na lang ang makikita mo. Sa iba na lang ako magsusungit. Hindi na sa'yo. Tumingin ako sa mukha niya. Ngumiti ito bago ako halikan sa labi. Paulit-ulit niyang tinadtad ng halik ang labi ko. Wow! Parang iba nang nangyayari sa ikot ng mundo ngayon ah. Parang magugunaw ang mundo dahil sa kalandian namin. Biglang dumako ang tingin ko sa bintana. Gulat na gulat ako habang nakatingin kila nanay at lola na nakasilip doon. Lola! Nanay! Gulat kong sambit. Aalis na kami. Mabilis na sabi ni nanay bago hilahin si lola. Napasapo na lamang ako sa mukha dahil sa sobrang hiya. Chismosa talagang mag-inang yun kahit kailan. Gael's point of view. Putik naman. Halatang inlababo ko masyado. Oo, aamin na ako. Hulog na ako kay Ara at mahal ko na siya. Hindi ko rin naman akalain na sa kanya ang bagsak ng puso ko. Parang nagbabangayan lang kami noon at mas matapang ako sa kanya. Tapos ngayon naman, masyado na akong maamong tuta kay Ara at under pa. Gael, mamaya mo na ako landiin at may ginagawa pa ako. Sabi ni Ara nang yakapin ko siya. I want some lambing, Ara. Nakangusong sabi ko sa kanya. Mamaya ka na humingi ng lambing kapag natapos ko nang i-review itong mangyayari sa anniversary ng kumpanya mo. Sabi niya. Malapit na kasi ang anniversary ng kumpanya at si Ara ang pinag-aasikaso ko noon. Nakayakap ako sa kanya nang biglang bumukas ang pinto ng office ko at iniluwal si Mom at Dad. What's the meaning of this, Gael? Kunot noong tanong ni Mom. So totoo nga ang sumbong ni Girlie na nakikipaglandian ka sa assistant mo na dating janitress ng kumpanya? Napatingin ako kay Girlie na mataray ang muka. Opo, Ma'am. Nilalandi ho niyang si Ara ang anak niyo. Siguradong pera ang hinahabol-habol niyan. Sabi ni Girlie. Gael, hindi ka ba nahihiya? Abay, ikaw na nga lang ang inaasahan namin dahil yung ate mo nakipagtanan sa hardinero natin. Tapos ipapahiya mo rin kami. Gael, may fiancé kang mayaman, kaya't huwag kang mag-aksaya sa hampas lupang babaeng yan. Sabi naman ni Dad. Nagpanting ang aking tenga at nag-init ang aking ulo dahil sa sinambit nito. Hampas lupa si Ara? Bawiin mo yung sinabi mo at baka makalimutan kong ama kita. Nagpipigil ang galit na sabi ko. Naikuyom ko na rin ang kamao ko dahil gusto kong manapak bigla. Tinatakot mo ba ako, Gael? Kunot noong tanong ni Dad. Kumalma ka, Gael, sabi ni Ara bago hawakan ang palad kong nakasara. Bahagya naman akong kumalmat na patingin sa kanya. Ikaw namang babae ka, walang hiya ka. Abay, ilugar mo naman yung kalandian mo. Huwag ang anak namin dahil wala siyang mapapala sa'yo. Sabi ni Mami kay Ara. Kayo hong mag-asawang mahiya. Aanak-anak kayo pero simpleng kalayaan ng anak nyo ayaw niyong ibigay. Kung gusto niyo pala ng robot na anak, dapat nagpagawa na lang kayo sa scientist na hindi bumubukaka. Sabi ni Ara sa mga magulang ko. Nilingon nito si Dad. Ikaw,
Kalalaki mong tao pero masyado kang matalak. Ikaw nga tong dapat ang pimoprotekta sa anak mo pero ganyan ang ugali mo. Papili ka ng papili sa anak mo nang gusto niyang pakasalan. Bakit hindi ikaw ang magpakasal sa mga pinipili mo, ha? Lumingon naman si Ara kay Mom. At ikaw naman, imbis rin na suportahan mo ang mga anak mo, ikaw pang nagda-down sa kanila. Kahit ako anak niyo, lalayasan ko kayo eh. Malaki na si Gael, kaya't may karapatan na siyang magdesisyon para sa sarili niya. Kung hindi niyo matanggap ang desisyon niya, lumunok na lang kayo ng bato. Naghabol ng hininga si Ara matapos sabihin ng ganong mga bagay. Pagsisisihan mo ito, Gael. Galit na sabi ni Mami bago padabog na lumabas. Nagbabantang tingin ang ibinigay ni Daddy sa amin bago sundan si Mommy. O ikaw na epal kang haliparot ka. Anong gusto mo? Sipain pa kitang palabas? Baling ni Ara kay Girlie. Sumbungerang to. Palibasa hindi ka magustuhan ni Gael dahil maasim ka. Nagmamadali namang lumabas ng opisina ko si Girlie. Nang kami na lamang ni Arang nasa office ay pinakawalan ko agad ang tawa kong kanina ko pang pinipigilan. Anong tinatawa-tawa-tawa mo dyan? Masungit na tanong ni Ara. I'm just amazed to you. Tugon ko bago siya halikan sa pisngi. Damn, mas lalo kong nahuhulog sa'yo. Mas lalo na kitang minamahal. Mahal mo ko? Tanong nito. Sinalubong kong kanyang tingin bago itango ang aking ulo. Wala eh. Kakaasar mo sa akin na crush kita, nahulog na ako sa'yo. Nakangiting sabi ko. Masyado mo kong inakit, Ara. Masyado mo kong nagayuman ng pagiging madaldal mo. Nangaasar ka ba o pinupuri mo ko? Nakasimangot nitong tanong. Napatawa na lamang ako bago siya bigyan ng halik sa balikat. Ipaglalabang kita sa mga magulang ko. Ara, itatanan na kita. Gael, kahit hindi mo ako itanan, sasama ako sa'yo. Nakangiting sabi niya. Wala rin eh. Nahulog ako sa lalaking brusko at gwapo. Pero ang design ng brief ay Superman. Bahagya naman akong napanguso dahil sa kanyang sinabi. Putik na yan. Nag-aasaran pa tayo noon. Parehas naman pala tayong mahuhulog sa isa't isa. Natatawang sabi pa niya. Hello, lovebirds! Naputol ang masayang moment namin nang dumating si Ate Gail. Balita ko, sumugod raw dito sila Mami at Daddy ah. Sayang, nahuli ako. Kasunod ni Ate Gail, si Kuya Arcel, ang kanyang asawa. Ate Gail! Nakangiting bati ni Ara sa kapatid ko. Opo, sumugod rito ang parents nyo. Pero pinaalis ko rin. Masyado kasing pala desisyon at istorbo sa lambingan namin ni Gael. Sayang naman talaga. Gusto ko pa naman silang pikunin. Sabi ni ate bago hilahin palayo sa akin si Ara. Dahil hindi ko sila naabutan, isasama na lang kita Ara para makapag-shopping at ilibre mo ko ha. Bibili tayong dalaw ng lingerie para sa mga lalaking minamahal natin. Para mas masaganang magaganap na dilig. Ay, gusto ko yan ate. Bumungis-ngis na sabi ni Ara. Tingnan lang natin kung hindi lumipad ang Superman ni Gael. Nagtawa na ng dalawa bago lumabas ang aking opisina. Napailing na lamang ako bago lingunin si Kuya Arcel. Mag-ready ka Gael, dahil siguradong matututo sa pang-aakit si Ara. Sabi ni Kuya Arcel. Don't worry, masaya naman sa feeling at mai-enjoy mo rin. Bigla naman akong na-excite dahil sa sinabi ni Kuya Arcel. Wala pa man din, pakiramdam ko ililipad na ang aking nakatagong Superman. Ara's point of view. Anniversary ng kumpanya ng Bebe Loves kong mahilig sa Superman. Cruise ship tour ang nangyaring celebration. 3 days and 2 nights yun kasama ang mga empleyado at ang mga business partners niya. Hindi pumunta ang kanyang parents dahil nga hindi pa rin matanggap ng mga ito na magiging manugang nilang magandang kagaya ko. Sila nanay naman ay sinasama namin ni Gael pero ayaw nila. Ayun, pinagbakasyon na lang ni Gael sa isang resort na agad naman nilang tinanggap. Ang ganda talaga. Puri ni Gael sa akin habang naglalakad kaming paakyat sa cruise ship. Ara, wag kang lalayo sa akin ha. Baka agawin ka nila sa akin. Wag kang mag-alala Gael. Ang kagaya mo lang na Superman ng brief ang mamahalin ko. Tugon ko sa kanya. Mas lalo namang lumawak ang ngiti nito
kaya't napailing na lamang ako. Nang makaakyat kami sa cruise ship ay maraming bumati kay Gael. Syempre may bumati rin naman sa akin, lalo na sa kagandahan ko. "Who's that beautiful lady beside you, Mr. Mercedes?" Tanong ng isang gwapong lalaking kasing edad lang yata ni Gael. Humigpit naman ang hawak ni Gael sa aking bewang. "She's my wife." Tugon ni Gael sa lalaki. Napatango-tango naman ang lalaki. Nag-ikot-ikot pa si Gael. Hindi naman ako sumama sa kanya dahil sumasakit ng paa ko. Naupo na lamang ako sa table habang tumitikim ng nachos. Mamaya pa raw ang kainan kaya tiis-tiis muna ako sa chichirya. "Oh, bakit mag-isa ka riyan?" Dumating si Ate Gail. "Ba't iniwan ka ni Gael dyan?" "Hindi niya po ako iniwan," sagot ko. "Kanina pa kami umiikot eh. Napagod na ako kaya't nagpaiwan na muna ako. Binabati po kasi ni Gael lahat ng bisita. Daig niya pa yung tatakbo sa Senado." Natawa si Ate Gail. "Masasanay ka rin, lalo na kapag naging Mrs. Mercedes ka na." Nakangiting sabi ni Ate Gail. Bigla naman akong naging excited. Pabirong sabi ko, "Basta, kapag napagtripan ni Gael na mag-propose mamaya, suotin mo yung binili kong lingerie. Laban na agad kayo," sabi ni Ate Gail. "Isabay mo sa hampas ng alon ang paggiling mo sa ibabaw niya." "Huwag ka mag-alala ate, ako nang bahala sa paggiling. Pinahiram kaya ako ni Lola ng mga bold movies niya." Natatawang sabi ko. Nagtawanan kaming dalawa at nag-appear sa isa't isa. "Ate, mukhang may tinuturo ka na naman kay Arang hindi maganda." Dumating na ang pinag-uusapan namin na si Gael. Kasunod nito si Kuya Arcel na asawa ni Ate Gail. "Gael, ang tinuturo ko ngayon kay Ara ay maganda," sabi ni Ate Gail. "Siguradong papasalamatan mo pa ako mamaya dahil sa kalokohan ko ngayon." "Parang mas lalo naman akong natakot." Natatawang sabi ni Gael bago ilagay ang kanyang kanang kamay sa bewang ko. "Promise, mag-e-enjoy ka," sabi ko na lang. Oo, mag-e-enjoy siya. Yun ay kung may magaganap na proposal. Ang sabi kasi ni nanay, tsaka na ako bumukaka kapag kasal na. Pero pwede rin naman daw kapag nag-propose na ang lalaki. Pero kung sasaniban daw ako ng kalandian, siguraduhin ko raw na paninindigan ako ng lalaki. Hindi naman ako nag-expect tonight kasi masyado nga namang mabilis kung sakasakali. Oo, mabilis talaga. Naglaplapan lang kami ni Gael tapos kami na agad. O diba ang bilis? Nang magsimulang umandar ang cruise ship, ay nagsimula na rin sa pagkain. Medyo nahihilo na nga rin ako dahil first time ko sa isang cruise ship. Hanggang taxi lang kasi ako. "Are you okay now?" Tanong ni Gael. "Okay na," sagot ko. Nag-thumbs up pa ako sa kanya para iparating na ayos lang talaga ako. Pagkatapos sa pagkain, pinagpahinga muna kaming saglit bago tawagin si Gael ng host nitong cruise ship. "Thank you everyone sa pagpunta rito," nakangiting sabi ni Gael. Nagpalakpakan naman kami. "To all my business partners and investors, maraming salamat sa pagtitiwala at pagmamahal nyo sa kumpanya ko. Pangakong hindi ko kayo bibiguin at mas lalo ko pang pagbubutihin. So happy anniversary to us, everyone. Sana marami pang taon ang dumating sa atin." Nakangiting pumalakpak kami. Grabe, proud na proud talaga ako sa kanya. Ganito palang feeling kapag yung boyfriend mo ay may achievements sa buhay. Oh, gusto ko palang pasalamatan ng ate ko na palaging naniniwala sa akin. Ate Gail, thank you so much. Thank you to Kuya Arcel. Nakangiting sabi pa ni Gael habang nakatingin kila Ate Gail na katabi ko. Sunod na dumako ang tingin sa akin ni Gael. And of course, to my special girl. Thank you Ara, and I love you. Nakaramdam ako ng kilig dahil sa sinabi nito. Siyempre nahiya rin ako dahil nakatingin rin sa akin ng ibang mga bisita. I love you rin. Nahihiya't kinikilig na sabi ko sa kanya. Nagkantsawa naman ang mga bisita at nangunguna si Ate Gail doon. Nagpasalamat ulit si Gail bago maglakad palapit sa akin.
Humalik to sa pisngi ko bago maupo sa tabi ko. Kinikilig ako. Nakangiting sabi ko sa kanya. Kinikilig din ako. Tugon nito na ikinatawa ko na lamang. Nagsalita pa ang host bago mapunta sa party-party ang lahat. Doon tayo sa pinakataas. Aya sa akin ni Gael. Hinawakan nitong kamay ko at agad na akong hinila paakyat dun sa rooftop deck. Napangiti na lang ako dahil maganda ang view kapag nasa taas ka. Ay! Kabayang bundat! Gulat kong sabi nang biglang may pumutok sa kalangitan. Nang tumingala ako, ay magandang fireworks ang bumungad sa akin. Napangiti na lamang ako habang nakatingin sa makulay na kalangitan na likha ng mga paputok. Nilingon ko si Gael at napaawang na lamang ang labi ko dahil nakaluhod do at hawak niya ang isang singsing. Pwede ko bang idagdag sa pangalan mong apelido ko? Tanong nito. Gaga ka? Nasambit ko na lamang. Wala akong nasabi dahil pakiramdam ko ay para akong computer na naghang. Putik, hindi ko naman kasi expected na ganito ang pakulo niyang proposal. Seryoso ka ba? Naiiyak kong tanong sa kanya. Yes, sagot niya. Gusto kitang pakasalan, Ara. Sigurado na ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Napakagat na lamang ako sa ibabang labi ko bago itango ang ulo ko. Isinuot nito ang singsing sa daliri ko bago siya tumayo. Niyakap ako nito, dahilan para tuluyan na akong mapaluha. Kasi naman pangarap ko lang to tapos nangyayari na. Hindi ko pa expected na ang tutupad ay ang boss ko pang masungit. Narinig namin ang palakpakan ng mga tao, kaya tumingin kami sa ibaba. Nakatingin sa amin ang mga ito. Dumako naman ang tingin ko kay Ate Gail. Nag-thumbs up ito kaya't nag-thumbs up na rin ako sa kanya. Tara! Pag-aaya ko kay Gael. Hinila ko siyang pababa, pero imbis na dalhin siya pabalik doon sa mga kasama namin, ay dinala ko siya sa magiging kwarto naming dalawa. O bakit? Takang tanong ni Gael. Hindi ko siya sinagot. Kinuha ko yung lingerie na pula bago ako pumasok sa banyo. Tinanggal ko ang damit ko at iyon ang isinuot. Namula ang mukha ko habang nakatingin sa aking sarili mula sa salamin. Halos yung korona ng dibdib ko lang natatakpan at yung ibabaw lang ng pechay ko. Ara, tatai ka lang naman pala, sinama mo pa ako. Dinig kong sabi ni Gael mula sa labas. Natawa naman ako bago huminga ng malalim at lumabas ng banyo. Nakita ko kung papaanong matigalgal si Gael habang nakatingin sa akin. Ilang beses itong napalunok at ilang beses itong napahinga ng malalim. Gael, happy anniversary sa company mo. Malanding sabi ko. Ako na ang gift mo. What the? Mura nito bago mabilis na lumapit sa akin. Gigil nitong hinalikan ng aking labi. Ibang-iba ang paraan niya ng paghalik niya sa akin. Punong-puno ng gigil at pananabik. Ang sakit mo sa puson, sabi nito sa gitna ng halikan namin. Humiwalay ito saglit sa akin. Hinila ako nitong papalapit sa kama. Naupo siya ron at kinandong akong paharap sa kanya. Bukakang bukaka ako sa kandungan niya. Nakatutok pa si Superman niya sa darna ko. Bumaba ang halik nito sa aking leeg. Kinagat-kagat niya yun na paniguradong mag-iiwan ng marka. Hindi ko na kaya, Ara. Pwede ko na bang ipasok si Superman sa darna mo? Tanong nito. Napakagat naman ako sa ibabang labi ko bago tumango. Mukhang sabik na nga si Gael dahil bakbakan agad ang ginawa namin. Masakit pala talaga kapag first time. Pero kahit masakit, worth it naman ng heaven kapag nagtagal. Kung alam ko lang na ganito kasarap madiligan, inaya ko na agad si Gael. Pero charot lang. Mahal kita, sabi ni Gael sa gitna ng kanyang paggalaw sa ibabaw ko. Mahal na mahal kita, Ara. Mahal din kita. Tugon ko habang sinasabayan ng kanyang mga galaw. At nung gabing yon, nagsagupaan lang ang Superman at Darna naming dalawa. Hindi na namin nagawang bumalik pa ron sa selebrasyon dahil mas gusto naming magbakbakan. Worth it naman dahil enjoy na enjoy ang bakbakan. Kasama ang taong mahal ko.
Wala akong pagsisisi kahit na konti dahil sigurado na ako ngayon kay Gael. Hindi naging maganda ang buhay ko mula pagkabata. Mas marami pang pagsubok ko kesa sa kasiyahan ko. Yun naman pala yun ni Lord dahil paglaki ko pala'y magiging maganda ang buhay na kakaharapin ko. Naliit lang pala ang kasiyahan na hinahangad ko noon. Ara, bakit wala pa yung mag-ama mo? Tanong ni nanay. Masyado bang napuyat kagabi? Naku nay, pinakain ba naman ni Gael ng chocolate ang apo nyo? Ayun, hanggang 2:00 niya sinabayan ng topak ng anak niya. Sagot ko. Natawa naman si nanay dahil sa sinabi ko. Sige nanay, maghanap na kayo ng afam ni Lola. Susunod na lang kami nila Gael. Nandito kasi kami sa Siargao para sa isang vacation. Wedding anniversary kasi namin ni Gael at naisipan naming mag-Siargao na lang. Naghahanap pa naman ng afam si nanay at lola. Tumingin ako sa oras at 9:00 na. Hinanda ko yung almusal naming 3 nila Gael bago ako dumiretso sa kwarto namin. Nakita kong mag-amang nakahilata. Brief lamang ang suot ng mga ito. Brief na may design na Superman. Pareho ng posisyon ng higang dalawa. Parehas ring nakapasok ang isa nilang kamay sa loob ng kanilang brief. Napangisi ako nang may maisip akong kapilyahan. Lumapit ako sa pwesto ng asawa ko. Inalis ko yung kamay niya sa loob ng brief niya at inilabas yung kanyang alaga. Isinubo ko yun at mabilis namang nagising si Gael. Ang galing mong manggising ah, kagat-labing sabi nito. Natawa ako bago gumapang pataas ang halik niya sa labi. Siyempre, ibinalik ko sa loob ng brief niya yung Superman niya. Good morning! Bati ko sa kanya. I'm hot. Nakangusong sabi nito. Ara, wag mo namang pasakitin ang puson ko. Baka magising si Gab. Bulong ko sa kanya. Ngumisi ito bago ko hilahin pa. Napakagat na lamang ako sa ibabang labi ko bago mapahawak sa doorknob ng pinto. Ang sarap mo mahal. Gigil na sabi ni Gael. Talaga? Tugon ko. Mami! Natigilan ako nang marinig ang boses ng anak naming lalaki na 3 taon. Mami? Nilingon ko si Gael na gumagalaw pa rin. Yes, baby? Sagot ko sa anak ko. Where's daddy? Tanong nito. Hindi ako nakasagot dahil sabay na sumabog ang katas naming mag-asawa. Binuksan kong pinto at bumungad sa amin si Gab na pupungas-pungas sa mga mata. I'm here. Nakangiting sabi ni Gael bago lapitan ng anak at buhatin. Dahil pagod pa ako, sumandal muna ako sa pintuan. Good morning, baby. Bati ko sa anak ko. Lumapit naman sa akin si Gael na buhat ang anak naming dalawa. Good morning, mami. Tugon ni Gab bago ko halikan sa labi ng 3 beses. I love you po. Napangiti na lamang ako dahil sa kaswitan ng anak ko. Hinaplos ko ang may kahabaang buhok nito. I love you too, baby. Tugon ko sa kanya. Ako rin. Sabat ni Gael. I love you rin sa'yo. Asawa kong walang kapaguran. Sabi ko bago pang gigilan ng kanyang pisngi. I love you too rin sa'yo. Hot kong asawa. Nakangiting tugon nito. Sobrang saya ko na sa buhay ko ngayon. At sana, hindi na matapos pa ito. Wakas.